Nasa isang silid ka, tahimik. Ang tanging ilaw ay mula sa buwan na sumisilip sa isang mataas at makitid na bintana. May kausap ka, isang anino na may pamilyar na boses. At sa gitna ng katahimikan, bibitawan niya ang isang tanong. Simpleng tanong lang. Ngunit sa pagitan ng mga salita, may naramdaman kang kakaiba. Isang bigat, isang pagdududa, para kang inilagay sa isang paglilitis na hindi mo alam na kasali ka pala. Hindi ito imahinasyon. Ito ay isang laro ng kapangyarihan, nakatago sa likod ng mga inosenteng tanong. Hindi ito aksidente. Ito ay sikolohiya. May 7 tanong na madalas mong maririnig. 7 tanong na parang balahibo sa gaan, pero may bigat ng bakal. Ito ang mga sikretong pagsubok sa iyong kapangyarihan. Ang unang tanong, ang pinakakaraniwan. Sigurado ka ba? Sa unang dinig, ito ay paghahanap ng katiyakan. Isang simpleng pag-check, pero sa ilalim nito, may nakatagong lason. Hindi nito sinusubok ang iyong desisyon. Sinusubok nito ang iyong paninindigan. Hinihintay nitong gumuho ang iyong kumpiyansa mula sa loob. Kapag nag-alinlangan ka, kahit sandali, nanalo na sila. Napatunayan nilang mas matibay ang kanilang pagdududa kaysa sa iyong katiyakan. Ang pangalawang tanong ay mas personal, mas malalim. Ano ba talaga ang pangarap mo? Mukha itong pagpapakita ng interes, isang pag-unawa sa iyong kaluluwa. Pero madalas, isa itong pagsukat. Sinusukat nila kung ang pangarap mo ay sapat na malaki. Sapat na kahanga-hanga ayon sa kanilang pamantayan. Kung ang sagot mo ay simple o hindi enggrande, gagamitin nila ito para iparamdam sa iyo na ikaw ay maliit, na ang iyong mga nais ay walang kwenta. Ang ikatlong tanong, isang lobo na nakabihis tupa. Hindi ka ba napapagod? Ito ay pag-aalala sa iyong kapakanan. Sabi nila, pero ang tunay na mensahe ay iba. Sumuko ka na. Ito ay isang paanyaya sa kahinaan. Itinatanim nito sa isip mo ang ideya na ang pagod ay senyales ng kabiguan at hindi bahagi ng proseso. Hinihintay nilang aminin mo ang iyong pagod para masabi nilang, sabi ko na sa'yo, ang iyong pang-apat. Ang tanong na pumapatay sa apoy, para saan pa ba yung ginagawa mo? Isang tanong na nag-aanyaya sa kawalan ng pag-asa. Isang pilosopikal na patibong na naglalayong tanggalin ang lahat ng kahulugan sa iyong mga pinaghihirapan. Hindi sila naghahanap ng sagot. Gusto nilang ikaw mismo ang magtanong sa sarili mo. Gusto nilang makita kang malunod sa sarili mong kawalan ng kasagutan. Kapag nawalan ka ng bakit, hindi ka nalalaban. At iyon mismo ang gusto nila. Ikalimang tanong, ang pinakamapanghimasok sa lahat. Masaya ka ba talaga? Parang isang pag-check sa iyong kalagayan. Ngunit ito ay isang operasyon. Isang pagbubukas sa iyong dibdib ng walang pahintulot. Pinipilit ka nitong suriin ang iyong kaligayahan sa isang iglap, sa ilalim ng kanilang mapanuring tingin. At ang kaligayahan, kapag sinuri ng pilit, ay madalas na nawawala. Ang layunin nito ay magtanim ng pagdududa. Kung masaya ka, bakit kailangan mo itong isipin? Kung hindi ka sumagot agad, may problema. Pang-anim, ang tanong na kumukulong sa iyo sa opinyon ng iba. Ano ang sasabihin ng iba? Ito ay isang paalala, isang babala,
na hindi ka nabubuhay sa isang vacuum, na ang bawat kilos mo ay may nanonood. Sinusubok nito kung gaano kalakas ang iyong pagkatao laban sa bigat ng social pressure. Gaano ka kabilis yuyuko sa takot na mahusgahan. Gusto nilang ilipat ang iyong focus mula sa ano ang gusto ko patungo sa ano ang gusto nila. Kapag nagawa nila iyon, kontrolado ka na nila. At ang ikapito, ang panghuling tanong, ang pinaka-subtle na lason. Kaya mo ba talagang mag-isa? Mukha itong alok ng tulong, isang pag-aalala. Ngunit ito ay isang pagdududa sa iyong kakayahan, sa iyong self-sufficiency. Itinatanim nito ang ideya na kailangan mo ng iba para mabuo, na ang pagiging mag-isa ay isang kapansanan, hindi isang pagpipilian o isang lakas. Kapag naniwala ka na hindi mo kaya mag-isa, hahanapin mo sila. At sa sandaling iyon, hawak ka na nila sa leeg. Ito ang 7 tanong. 7 susi na ginagamit ng iba para buksan ang iyong isipan at sirain ang iyong pundasyon. Pero paano ka lalaban? Paano mo po protektahan ang iyong kapangyarihan? Ito ang katotohanan. Hindi mo kailangang sagutin ang tanong na kanilang binibitawan. Ang kailangan mong sagutin ay ang tanong sa likod ng tanong. Sa tanong na, sigurado ka ba? Ang sagot ay hindi oo. Ito ay isang kalmadong tingin at ang katahimikan na nagsasabing, ang aking katiyakan ay hindi nangangailangan ng iyong permiso. Sa tanong na, ano ba talaga ang pangarap mo? Huwag mong ilahad ang iyong kaluluwa para sukatin. Ngumiti ka at sabihing, isang bagay na nagpapasaya sa akin. Ang kapangyarihan ay nasa pag-angkin mo sa iyong kwento. Hindi mo ito kailangang ipaliwanag o ipagtanggol. Sa tanong na, hindi ka ba napapagod? Ang sagot ay, ang pagod ay patunay na may ginagawa ako. Ibalik mo ang kanilang sandata. Para saan pa ba yan? Tumingin ka sa malayo at sabihing, para sa akin. Ang iyong dahilan ay hindi kailangan ng audience. Masaya ka ba talaga? Ang tamang sagot ay hindi salita, kundi isang tunay na ngiti. Isang ngiti na hindi para sa kanila, kundi para sa iyo. Ano ang sasabihin ng iba? Humarap ka sa kanila at magtanong pabalik. At mahalaga ba yon? At sa panghuli, sa tanong na, kaya mo ba talagang mag-isa? Ang sagot ay ang iyong tahimik na pagtayo, ang iyong hindi natitinag na presensya. Hindi mo kailangang patunayan na kaya mo. Ang kailangan mo lang ay maniwala na kaya mo. Ang paniniwalang iyon, ang iyong kalasag, ang kapangyarihan ay hindi pagsigaw. Ito ay ang kakayahang manatiling tahimik sa gitna ng ingay na gustong magpabagsak sa iyo.